ng Marcos, in the book of Mark chapter 14 verse 3 up to the following verses, mga kapatid, amen, up to verse 9. Pakinggan natin ang salita ng Panginoon, amen, dito po sa Marcos 3 hanggang 9. Ganito po ang atin pong mababasa. At samantalang siya'y nasa Bitanya sa bahay ni Simon na kitungin, samantalang siya'y nakaupo sa pagkain, ay dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng unggwentong nardo na totoong mahalaga. At binasag niya ang sisidlan at binuho sa kanyang ulo. Datapwat may ilan na nangagalit sa kanilang sarili na nagsisipagsabi, ano ang layo ng pag-aaksayang ito ng unggwento? Sapagkat ang unggwentong ito ay maipagbibili ng mahigit sa 300 denaryo at maibibigay sa mga dukha. At inupasalaan nila ang babae. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan niyo sila. Bakit niyo siya binabagabag? Mabuting gawa ang ginawa niya sa akin. Sapagkat laging nasa inyo ang mga dukha, at kung kailanman ibigin ninyo, ay mangyayaring magawa ninyo 300 times 52, mga kapatid. At ang equivalent niyan, i-multiply din natin sa Philippine peso, mga kapatid. Amen. Kaya ganun po kahalaga, mga kapatid, yung pabango na yun. The woman with alabaster jar, mayroon po tayong magandang matututunan sa babaeng ito. Amen. Ang babaeng ito, mga kapatid, ay nagpapakita sa atin na ang pinaka the best na pagsamba na atin pong magagawa sa ating Panginoong Jesucristo, walang iba kundi yung pagsamba na walang reservation. Pagsamba na wala kang itinitira, mga kapatid. Kagaya doon, mga kapatid, sa binasa natin sa verse 3 ng Mark chapter 14, mga kapatid, tingnan natin kung ano ang ginawa ng babaeng ito na nagpapakita sa atin ng magandang mensahe. At samantalang siya'y nasa Bitanya sa bahay ni Simon na kitungin, samantalang siya'y nakaupo sa pagkain, ay dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng ugwentong nardo na totoong mahalaga, at binasag niya ang sisidlan at ibinuhos sa kanyang ulo. Amen. Yung word na ginamit doon, mga kapatid, yung sisidlan na yon, na ang laman ay napakahalaga, ang ginawa niya muna, hindi niya lang binuksan, kundi binasag niya ito. At yung pabango na nandoon sa loob ay ibinuhos sa ulo ng ating Panginoong Jesus. Amen. So, bakit niya ito binasag? Kasi, mga kapatid, kailangan sa ating pong paglilingkod sa Panginoon without reservation, mga kapatid, na hindi ka manghihinayang. May mga tao kasi na habang sila'y naglilingkod, meron silang panghihinayang. So ang babaeng ito, hindi siya nanghinayang sa alabastro na yon, basta't alang-alang o para sa atin pong Panginoon. Hindi niya yung pinanghinayangan. Marahil ang babaeng ito ay yun na lang ang natitira niyang kayamanan sa kanya pong buhay, mga kapatid. Kaya kung tayo ay tatanungin, ano yung pinakamahalagang bagay sa iyo na pwede mong ibigay sa Diyos without reservation? Alam niyo po, sa panahon ngayon sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi po kailangan ng Diyos. Una sa lahat, hindi kailangan ng Diyos ang material na bagay. Una sa lahat. Kung meron tayong dapat ibigay sa Diyos, walang iba kundi ang atin pong buhay. Mga kapatid, lahat ng mga bagay na atin pong pinahahalagahan sa mundong ito, amen, praise God, pwede natin yan ibigay sa Diyos
para masabi natin at para maipakita natin yung ating totoong pag-ibig sa Panginoon. Ang babaeng ito, mga kapatid, ay nagpapakita ng totoo niyang pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos, mga kapatid, sapagkat sinamba niya ito. Amen. Sinamba niya ito. Kaya kung ang Panginoong Jesucristo ay tao lang, mga kapatid, dapat sinaway ng Panginoon ang babaeng ito. Na babae, tao lang ako, huwag mo akong sambahin. Kagaya ng ginawa ni Apostol Pablo, nila Apostol Pedro, lumuhod sa kanila yung isang tao, pero hindi nila pinayagan. Ang Panginoon, mga kapatid, hinayaan niya ang babaeng ito na gawin sa kanya ang pagsamba at pag-aalay na ito. Kaya mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Panginoon, let us serve the Lord without reservation. Mga kapatid, kaya ang sabi ng Marcos 12:30, mga kapatid, pakinggan natin ang sinasabi ng Biblia. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Amen. Ito po yon sinasabi natin. Iibigin natin ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ang buo nating pagkatao ang pwede nating ibigay sa Panginoon. Mga kapatid, amen. We cannot serve two masters at the same time. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa Diyos at meron pa rin tayong pinanghahawakan na ibang bagay. Kailangan ang paglilingkod sa Diyos pure, talagang todo na paglilingkod, wala kang ititira. Mga kapatid, kagaya ng babaeng ito, yung sisidlang alabastro, walang natira doon. Dahil kahit yung laman binasag ng babae, ipinapakita kasi ng babae na hindi siya nanghihinayang sa anumang bagay na meron siya na marahil sa kanya ay mahalaga din yon, mga kapatid, pero hindi siya nag-alinlangan na basagin yon alang-alang sa atin pong Panginoon. Mga kapatid, praise God, hinayaan ng Panginoon yon. Amen. Kaya lang nakakalungkot, yung mga tao sa paligid ay hindi naunawaan yung ginawa ng babae. Alam niyo mga kapatid, pakinggan po natin ng mabuti. Ang nakakaunawa lang po sa paglilingkod sa Diyos, amen, praise God, yun po yung mga tao na mayroon ding karanasan sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya pansinin niyo po yung mga madalas na nangungutya, madalas na nag-uusig sa mga mananampalataya. Karamihan sa kanila wala naman talagang karanasan sa paglilingkod sa Diyos. Kaya parang ganito yan. Doon sa mga nag-uusig, doon sa mga nangungutya, huwag po tayong mangutya kung hindi naman talaga natin nauunawaan yung mga sinasabi natin. At hindi natin nauunawaan yung ginagawa ng tao na naglilingkod sa Diyos. Hindi natin pwedeng tawag dito, ipilit yung ating pananaw sa mga totoong nananampalataya at naglilingkod sa Diyos, samantalang tayo o kayo na nag-uusig ay wala namang karanasan sa paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, amen. Kaya ang babaeng ito, siya lang talaga ang nakakaunawa nung kanyang ginagawa. Mga kapatid, amen. Praise God, kasi siya yung may karanasan. Mga kapatid, hindi dahil sa hindi niya nauunawaan ang kanyang ginagawa, kundi, mga kapatid, siya kasi yung may karanasan. Amen. Alam niya ang pakiramdam ng totoong pagsamba at totoong paglilingkod. Pero yung hindi nakaranas, hindi nyo po, ni katiting sa kaisipan nyo, hindi po sumagi kung gaano kagandang maglingkod sa Panginoon. Kaya nga yung mga tao na may karanasan sa paglilingkod sa Diyos, hindi mo kayang pigilan yan, mga kapatid, sapagkat mayroon silang naranasan na kakaiba sa kanilang ginagawa na paglilingkod sa Panginoon. Kagaya namin mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon,
Mga kapatid at mga kaibigan, meron kaming kakaibang naranasan nung kami ay nagdesisyon na maglingkod sa atin pong Panginoong Hesukristo. Yung mga bisyo namin sa tulong ng Panginoon, tinanggal ng Diyos, mga kapatid. Yung mga bagay na sa mata ng Panginoon ay kasamaan, mga kapatid, tinulungan kami ng Diyos na mawalayan, pagmumura, mga kapatid, mga bisyo at kalayawan. Amen. Inalis yun ng atin pong Panginoon. Kaya, meron bang hadlang? Meron bang dahilan? Valid reason para hindi natin paglingkuran ang Panginoon samantalang meron siyang ginawa. Itong babae kasi ito, mga kapatid, yung kanyang kapatid, amen, ay binuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ikaw man ang gawan ng Diyos ng mabuting bagay, hindi mo kaya paglilingkuran ng Diyos? Ikaw man ang paghimalaan ng Panginoon. Mga kapatid, praise God, kaya ka bang hadlangan ng mga tao na wala ngang karanasan sa paglilingkod sa Panginoon? Mga kapatid, praise God, amen. Kahit ang inyong lingkod ay nakaranas din ng milagro ng atin pong Panginoon. Kaya hindi pwedeng sabihin sa akin, mga kapatid, sa amin, na huwag maglingkod sa Diyos samantalang meron kaming kakaibang nararanasan sa gawaing ito na paglilingkod sa atin pong Panginoon. Ikaw man ang pagalingin, ikaw man ang palayain sa kasamaan, sa mga bisyo at kalayawan, ikaw man ang palayain ng Diyos, mga kapatid, mula sa gapos ng kasalanan, hindi ka kaya maglilingkod sa Diyos? Ikaw man ang paghimalaan ng Panginoon. Mga kapatid, praise God, amen. Ang nakakalungkot lang dito sa babaeng ito, nung ginawa niya ito, hindi talaga lahat ng nakakita ay nakaunawa sa kanyang ginagawa. Kaya basahin natin ang verse 4 ng chapter 14. Pakinggan natin. Datapwat may ilan na nangagalit sa kanyang sarili na nagsipagsabi, ano ang layo ng pag-aaksayang ito ng orgwento? Amen. May mga tao na ang kanilang tingin sa mga taong naglilingkod sa Diyos ay pag-aaksaya. Mga kapatid. Kaya sabi ng mga tao, may ilan na nangagalit sa kanilang sarili. Hindi man sila nag-voice out, pero sa kanilang sarili mismo, nagalit sila. Parang, kumbaga, amen, makikita natin siguro sa mukha ng mga taong nakakakita na ang kanilang mukha ay may bakas ng panghihinayang at tingin nila sa ginawa ng babaeng yun ay pagsasayang. Karamihan po sa mga tao ngayon ay ang kanilang tingin sa ginagawang paglilingkod sa Diyos ay pag-aaksaya. Kaya nga kapag nag-invite ka, ang lagi nilang sinasabi, busy ako, may importante akong gagawin. Bakit? Hindi ba importante maglingkod sa Diyos? Mga kapatid, ang kanilang bukang bibig, busy ako, may gagawin ako, meron akong importanteng gagawin, kaya pass muna. Mga kapatid, meron namang mga tao na ang kanilang tingin sa paglilingkod sa Diyos ay pag-aaksaya, kaya anong bukang bibig nila? Huwag mong sayangin ang buhay mo dyan, kakasimba mo. Huwag mong sayangin ang buhay mo dyan, kaka-attend mo dyan. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Masisira ang pangarap mo. Masisira ang buhay mo. Mga kapatid at mga kaibigan, wala man po akong nakita na tao na naglingkod sa Diyos na sayang ang buhay. Wala po akong nakitang ganun. Pero meron po akong nakita tao na sayang ang buhay. Pero hindi sa pagsimba, hindi sa pagsasadyos. Nasayang ang buhay dahil sa kakadroga, kakabisyo, kakainom, kakasigarilyo. Kakasigarilyo, tinubuan ng tubig sa baga. Kakainom, nabutas ang bituka. Kakainom. Mga kapatid, kakadroga, nasira ang utak. Mga kapatid, amen. Alam niyo po, hindi ko po sukat talagang hanggang ngayon maunawaan yung mga tao
na pag-aaksaya ang tingin nila sa paglilingkod sa Diyos. Samantalang Diyos ang pinaglilingkuran. Hindi naman demonyo ang pinaglilingkuran. Diyos, hindi ang dyablo. Ang Diyos po ang pinaglilingkuran. Kaya anong rason? Ano ang valid reason para hindi tayo maglingkod sa Panginoon? Mga kapatid, maglingkod tayo sa Diyos. Hindi po doon sa mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Sa verse 5, Brother Angelo, ituloy niyo po ang pagbabasa. Sapagkat ang ugwentong ito'y maipagbibili ng mahigit sa 300 denaryo at maibibigay sa mga dukha at inupasalan nila ang babae. Inupasalaan nila, mga kapatid, ang babae. Nung nakita nila na yung kanyang ginawa para sa kanila ay pag-aaksaya. Kaya makikita na talaga natin, noon pa man talaga, nung ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao, marami na talagang mga tao doon ang tutol sa ginagawa sa paglilingkod sa Diyos. Marami na talagang mga tao noon pa man na hindi nakakaunawa sa paglilingkod na ginagawa para sa Panginoon. Kaya ang mga nanghihinayang lang po sa paglilingkod sa Diyos sa ating ginagawa ay ang mga taong walang pagkaunawa sa kalooban ng Panginoon. Amen. Praise God. Kaya sa paglilingkod natin sa Diyos, huwag natin pakinggan yung mga opinyon ng mga tao. Sa mga mananampalataya ngayon na nakikinig, huwag natin pakinggan ang mga opinyon ng mga tao sa paligid natin. Sa mga hindi pa mananampalataya, sa mga nakikinig po ngayon na marahil gusto nyong maglingkod sa Panginoon, hinihipo kayo ng Panginoon, kinakausap kayo ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Pero baka nangangamba kayo, natatakot kayo, baka mawalan na kayo ng kaibigan, baka kutsain kayo, baka usigin kayo. Pero pakinggan natin ang sinasabi ni Apostol Pedro dito po sa Gawa 5:29. Datapwat, nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nangagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. We ought to obey God rather than man. Mas susundin namin ang Diyos kaysa mga tao. Kaya mga kapatid, sa mga nakikinig ngayon na gusto nyo na maglingkod sa Diyos, kaya lang mayroon kayong pangamba na baka ang mga kaibigan nyo ay mawala sa inyo, baka ang mga kamag-anak nyo magalit sa inyo, baka ang mga kaibigang malapit sa iyo ay kutyain ka, usigin ka. Mga kapatid, mas sundin natin ang Diyos kaysa sa mga tao. Sundin natin ang Diyos, huwag ang tao. Kasi ang tao, hindi naman tayo kayang iligtas niyan eh. Sa katunayan, yan pa ang magpapahamak sa atin, yung mga opinion na hindi naman kalugod-lugod sa Panginoon. Mga kapatid, ayon sa sinabi ni Apostol Pedro, we ought to obey God rather than man. Dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Susundin natin ang Diyos bago ang tao. Usigin ka man, kutyain ka man, o hindi ka man maunawaan, sumunod ka lang sa Diyos. Mga kapatid, hayaan natin ang mga tao na umuusig, nangungutya, pero dahil ang totoo naman talaga niyan, wala naman talaga silang tamang pagkaunawa. Kaya, when we serve God, let us serve God faithfully, without reservation. Mga kapatid, isantabi natin yung mga opinyon ng mga taong walang totoong pagkaunawa sa kalooban ng Panginoon. In verse 6, mga kapatid, ng Mark chapter 14, Amen, pakinggan natin. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya binabagabag? Mabuting gawa ang ginagawa niya sa akin. Amen. Praise God. Sinabi ni Jesus, sinaway niya yung mga tao. Dito natin nakikita o nalalaman ng Panginoong Hesus ang isip at puso ng mga tao. Kasi doon sa verse, mga kapatid, Amen, praise God, ang sabi doon,
may ilan na nangagalit sa kanilang sarili. So ang sarili lang mismo ang kausap nila. Yung mga tao, parang opinion lang nila yon. Kumbaga, yun yung sinasabi nila sa kanilang mga puso. Pero sinaway sila ng Panginoon. Alam na kasi ng Panginoon ang kanilang damdamin. Alam ng Panginoon, nababasa ng Panginoong Hesus yung mga iniisip at laman ng puso ng mga taong nasa paligid niya. Kaya ang sabi ng Panginoon, pabayaan ninyo siya. Ibig sabihin ng Panginoon, pabayaan nyo ang ginawa ng babae. Huwag nyo silang bagabagin dahil mabuti ang kanyang ginawa sa akin. Mga kapatid. Amen. Kaya nga doon sa verse 8, pagdating doon sa verse 8, anong sabi? Ginawa niya ang kanyang nakaya. Nagpauna siya na pahiran ang katawan ko sa paglilibing sa akin. Amen. Ginawa niya ang kanyang kaya. Sa paglilingkod natin sa Diyos, gawin natin ang ating makakaya. Huwag natin, mga kapatid, ipilit ang isang bagay na hindi natin kaya. Kung ano ang kaya natin, yun lang ang hinihingi ng Diyos sa atin. Mga kapatid, kung ano ang kaya mong gawin na paglilingkod, yun ang hinihingi ng Panginoon sa atin. And I believe, mga kapatid at mga kaibigan, hindi po mahirap maglingkod sa Diyos kung mahal natin ang Diyos. Hindi mahirap maglingkod sa Diyos, mga kapatid, kung tayo ay nais at may hangarin na maglingkod sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Ang babaeng may dala ng alabastro na ito, amen, praise God, ay nagpapakita, amen, ng kanyang marubdob na pagmamahal, sakripisyo, mga kapatid, amen, para sa ating Panginoong Jesucristo, na ibinigay niya ito ayon sa abot ng kanyang makakaya para ipakita niya ang kanyang pananampalataya at pag-ibig sa atin pong Panginoong Hesus. Kaya sa atin pong mga kapatid sa pananampalataya, paano ba natin nai-express ang ating pag-ibig sa Diyos? Paano ba natin naipapakita sa Diyos ang ating pag-ibig sa Kanya? At sa mga tagapakinig po namin ngayon, paano nyo po ba naipapakita sa Diyos ang inyong pagmamahal sa Kanya? Dahil ang pag-ibig, hindi po yan sinasabi. Yan po ay ipinapadama at ipinapakita. Kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Nung inibig niya tayo, hindi lang sinabi ni Kristo na mahal ko ang mga tao. Hindi. Mga kapatid. Amen. Hindi niya lang sinabi na mahal niya ang mga tao. Mga kapatid, kasabay ng kanyang pagbigkas na mahal niya ang tao, meron muna siyang ginawa. Inalay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Hebrews chapter 6 verse 10, pakinggan natin. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Amen. Ang Diyos hindi siya liko para limutin yung ating mga ginagawang sakripisyo. Ito ang maganda sa Diyos kasi. Ito ang pinakamaganda sa Panginoon. Tayo na ang may kailangan sa Diyos. Mga kapatid, tayo pa ang makikinabang sa lahat ng ating ginagawa. Dahil sa totoo naman talaga, wala naman talaga kailangan ang Diyos sa atin. In fact, tayo ang may kailangan sa Diyos. Pero bakit, mga kapatid, tayo na ang naglingkod sa Diyos, may pabor pa na ibinibigay ang Diyos sa atin? Grabing pabor na po, mga kapatid. Sapagat hindi siya liko upang limutin ang ating mga gawa at pag-ibig na ipinakita natin sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, yung ginagawa nating paglilingkod, tayo rin pala talaga ang makikinabang niyan. Nakakataba ng puso na maintindihan at maunawaan na tayo na ang may kailangan sa Diyos, tayo pa ang pagpapalain ng Diyos. Tayo pa ang bibigyan ng Diyos ng reward, mga kapatid. Kaya
Amen. Ang mga taong hindi talaga nakakaunawa sa salita ng Diyos, sila yung mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Sila talaga yung mga tao na hindi nakakaunawa ng kalooban ng Diyos. Dahil akala nila pag naglingkod sila sa Diyos, may madadagdag sa Diyos at magkakaroon ng karagdagan o mayroong mababawas sa kanila pag naglingkod at nag-alay sila sa Diyos. Wala po mga kapatid. Pakinggan natin, hindi ng Diyos kailangan ang pera mo, hindi ng Diyos kailangan, amen, ang mga material na bagay na meron ka sa mundong ito, dahil unang-una galing sa Diyos yan. Mga kapatid, amen. At hindi rin kailangan ng Diyos yung pagsamba mo. Pero bakit kailangan nating sambahin ang Diyos? Kasi nga, karapat-dapat ang Diyos sambahin at tayo ay nilikha lamang ng Panginoon. Mga kapatid, yun po ang katotohanan na dapat nating maunawaan at maintindihan, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi ng Diyos kailangan ang material na bagay na mayroon tayo, mga kapatid. Dahil sa katotohanan, tayo ang may kailangan sa Diyos. Mayaman ka man o hindi, nasa lower, middle, and upper class ka man, wala tayong, kumbaga walang kailangan ang Diyos sa atin. Tayo po ang may kailangan sa Panginoon. Kaya marapat lamang maglingkod tayo sa Diyos sa atin pong buhay, mga kapatid. Kaya sa mga naglilingkod na sa Panginoon, hindi ka man ma-appreciate ng mga taong nasa paligid mo sa mundong ito. Amen. Ang importante ay nare-recognize ka ng Diyos at na-appreciate ka ng Diyos. Mga kapatid, hindi ka man maunawaan ng mga tao, pero ang mahalaga doon, nauunawaan ka ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kapatid at kaibigan, mahal tayo ng Panginoon. Hindi ang Diyos papayag, mga kapatid, hindi ang Diyos liko para limutin ang atin pong mga ginagawa. Mga kapatid, hindi lang po ito tumutukoy ang babaeng ito, mga kapatid, na may dalang alabastro. Hindi lang po ito tumutukoy sa mga babae. Ito po ay tumutukoy sa atin bilang katawan ni Kristo. Kasi mga kapatid, amen, sa muling pagbabalik ng Panginoon, tayo po ay isinisimbolo ng babaeng ikakasal sa lalaking ikakasal. Ang church, mga kapatid, isinisimbolo po ng babaeng ikakasal sa Revelation, sa Book of Revelation. Kaya kung mapapansin niyo po, mga kapatid, karamihan sa mga karakter na naitala sa banal na kasulatan, babae. Kasi mga kapatid, yan po ay sumisimbolo sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano, sa mga tao na naglilingkod kay Kristo. Tayo bilang bride of Christ, bilang babaeng ikakasal, mga kapatid, sa Book of Revelation, amen, ano ngayon ang the best nating magagawa para sa Panginoon? Ano ngayon ang pwede nating maibigay sa Diyos na talagang i-honor ng Panginoon, mga kapatid? Pero kung Biblia ang ating pag-uusapan, ang pinaka-the best natin pong maibibigay sa Diyos, hindi lang po material, hindi lang po pera. Hindi po kailangan ng Diyos ang pera. Kailangan ng church ang pera. Pero hindi kailangan ng Diyos yan. Ang kailangan ng Diyos ay ibigay natin ang ating buhay sa Kanya. Kasi anumang bagay na mahalaga sa atin, yun ang pwede nating maibigay sa Diyos. Kaya kung tatanungin tayo ng Diyos ngayon, ano bang bagay ang mahalaga sa iyo na kaya mong ibigay para sa Panginoon, na hindi ka magdadalawang isip na ibigay ito? Kapatid at kaibigan, para sa Panginoon, para sa Biblia, kung Biblia ang ating pag-uusapan, buhay natin ang pwede nating maibigay para sa Panginoon. Binasag ng babaeng ito ang lalagyan ng ungwento na ito.
binasag niya. Ang buhay natin, bago natin ito ihandog sa Diyos, kailangan muna itong basagin. Ano po yun? Not literally basagin ang buhay na sirain, hindi. Kundi ang kailangan basagin sa atin yung mga sariling prinsipyo, yung mga pamimiloso po, yung mga sariling pangangatwiran na hindi naman ayon sa katwiran ng Panginoon. Kailangan niyang mabasag, kailangan niyang sirain para, mga kapatid, lumabas yung ungwento, mga kapatid, yung samyo ng pagsamba, yung mabangong samyo ng pagsamba natin sa ating pong Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kailangan mabasag yung sarili nating pangangatwiran. Kailangan masira, mawala yung ating mga pamimiloso po para, mga kapatid, lumabas, amen, yung mabangong samyo ng ating pagsamba sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi natin masasamba ang Diyos kung hindi natin tatanggihan ang ating mga sarili sa buhay natin. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Nawa kayong lahat ay may naunawaan at may naintindihan sa atin pong pagtatalakay. Maraming salamat po, mga kapatid. Amen. At tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Hesukristo, salamat po sa napakagandang pagkakataon na ito. Salamat, Panginoon, sa pagtuturo na kung saan ipinaunawa mo sa amin ang tunay na pagsamba na bagamat hindi man maunawaan ng mga tao sa mundong ito, ang mahalaga ay nauunawaan mo at nakikita mo ang aming sinseridad sa aming paglilingkod sa iyo. Mangusap ka po sa lahat ng mga kababayan namin na hindi pa namin kapiling sa pananampalataya, paglilingkod. Hipuin mo po ang kanilang mga puso. Marahil sila po ay nais nang maglingkod sa iyo, kaya lang meron silang pangamba. Baka kung ano ang isipin ng kanilang mga kakilala, kaibigan, kamag-anak. Panginoon, tulungan mo po sila na manindigan, bigyan mo po sila ng katapangan na harapin ang mga pag-uusig sa kanilang desisyon na paglilingkod sa iyo. Panginoon, samahan mo po sila sa desisyon na kanilang gagawin at patuloy mong ipaunawa sa kanila ang totoong paglilingkod. Pagpalain mo, Panginoon, ang amin pong mga tagapakinig, tagapanood sa umagang ito. In Jesus' name, meet their needs. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong walang sawang pagsubaybay sa salita ng Panginoon. Salamat po sa paglalaan ng oras at panahon ninyo, mga kapatid. We really appreciate your time and effort para makinig ng mga salita ng atin pong Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Sister Christine, Sister Panchan, dyan po sa UPC Gifu, Japan. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sister Emerly, good morning. Ang ating kapatid dyan sa Matnog, good morning po. Amen. Maging kay Sister Regine Chuji, good morning, mga kapatid. Amen. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Amen. Praise God. At Sister Jane Ioy, good morning. Sister Elena Malapitan, thank you so much for watching from UPC Guimaras. Good morning. Amen. At mga kapatid, salamat sa Panginoon sa mga nakinig din sa atin pong Facebook Live sa New Gen FM. Brother Renante Roque, good morning. Brother Ronald Hipolito, Sister Lita Sultan, good morning po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sister Marlene Wagas Ayok, Sister Maricar Quintano, Brother Felipe Iscresa, Brother Marvin Santos, Marlene Golyoso, good morning. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Ngayong darating po na September 21, amen, praise God, meron po kaming church anniversary sa United Pentecostal Church Matnog. Ngayong darating na September 21, Sunday po yan, ang amin pong church anniversary, mga kapatid, amen. At patuloy po naming ipinapaanyaya sa lahat ng mga kapatiran dyan sa Matnog, amen, ang atin pong mga tagapakinig dyan sa Matnog,
kayo po ay amin inaanyayahan din maging sa ngayong darating na linggo alas 8 ng umaga. Maraming salamat po mga kapatid. Ito po muli ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo, na sa inyo po yung nagpapasalamat. Maraming salamat din Paring Box sa inyo pong pag-assist sa technical side, sa Bible reading. Brother Angelo, Brother Raymar, thank you very much. Amen. Maraming salamat din po sa mga nakinig, sa mga nanood. Lagi po nating tandaan, wag po nating kakalimutan. Si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone.